Ka-Express, isang napakalakas na alon ang gumalaw sa World Tennis matapos ilabas ang official seeds ng Australian Open 2026. Sa gitna ng excitement, isang senaryo, talaga namang nakakakilabot ang biglang lumutang ang ating pambato na si Alex Iyala, kasalukuyang world number 49, ay may malaking tsansang makatapat agad ang reigning world number 1 at top seed na si Aryna Sabalenka sa unang mga round ng torneo. Dahil unseeded si Alex sa kabila ng kanyang pagpasok sa top 50, posible siyang mapunta sa draw ng kahit sinong top seed. At kung mangyari yon, maaaring agad masaksihan ng mundo ang isang titanic clash sa Melbourne Park. Isang labanang hindi inaasahan pero kayang magpabago ng kasaysayan. Para sa marami, ito ang klasiko David versus Goliath ng modern tennis. Si Sabalenka, simbolo ng raw power at dominance, habang si Alex, ang embodiment ng talino, bilis at tapang. Malinaw ang agwat. Si Sabalenka ay may dekadang karanasan, multiple Grand Slam titles, at reputasyon bilang isa sa pinakamalalakas pumalo sa kasaysayan ng WTA. Si Alex naman ay nasa simula pa lamang ng kanyang Grand Slam major journey. Pero kung may isang aral na paulit-ulit ng tinuturo ng tennis, ito ay ang katotohanan, hindi palaging panalo ang mas mataas ang rank, lalo na kapag momentum ang pinag-usapan. Sa nakalipas na 12 buwan, si Alex ay naging bangungot sa mga top-tier players mula sa kanyang historic wins laban kina Iga Swiatek at Madison Keys hanggang sa sunod-sunod na panalo kontra mga veteranong sanay sa malalaking entablado. Malinaw na hindi na siya basta rising star. Siya ang isang legitimate na banta. Samantala si Sabalenka ay pumasok sa 2026 bilang reyna ng hard courts, dala ang napakalakas na serve na umabot sa halos 120 mph at ground strokes na kayang tapusin ang puntos sa loob ng ilang palo. Pero sa tennis, hindi lang lakas ang sukatan ng tagumpay. May mga laban na ang nananalo ay ang mas matalino, mas matyaga at mas handang mag-adjust. Kung mangyari ang posibleng pagtatapat, ito ay magiging usapan ng dalawang magkaibang mundo. Ang estilo ni Sabalenka ay apoy, diretso, agresibo at walang preno. Ang estilo naman ni Alex ay tubig, kayang sumalo, umangkop at unti-unting patayin ang init ng kalaban. Bilang isang left-hander, dala ni Alex ang natural na anggulo at top spin na bihirang-bihira sa WTA. Ang kanyang cross-court forehand ay diretso sa backhand side ng mga right-handed players kabilang na si Sabalenka. At dito nagsisimula ang interesting tactical na laban. Kung susuriing mabuti ang data, makikita na kahit dominado ni Sabalenka ang hard courts, may pattern sa kanyang mga pagkatalo. Nahihirapan siya laban sa mga kalabang kayang mag-extend ng rallies at gumamit ng heavy topspin para sirain ang kanyang timing. At ito mismo ang laro ni Alex. Hindi siya natatakot humaba ang rally. Sa katunayan, mas lumalakas siya habang tumatagal ang puntos. Ang kanyang rally tolerance ay isa sa pinakamataas sa mga batang players sa tour. At dito siya nagiging delikado laban sa mga power hitters. Isa pang mahalagang aspeto ay ang return game ni Alex. Sa mga nakaraang torneo, malinaw ang pag-improve ng kanyang kakayahang sumalo ng malalakas na serve. Hindi na siya basta nagbabalik ng bola, naglalagay na siya ng lalim at direction, pinipilit ang serve na pumasok sa rally. At para kay Sabalenka, na umaasa sa mabilisang puntos mula sa serve, ito ay isang potensyal na problema kapag napilitan siya makipagpalitan ng palo, doon nagsisimulang lumabas ang mga errors. Hindi rin dapat maliitin ang mental na aspeto. Si Sabalenka ay sanay sa pressure bilang world number 1, pero kasama ng status na yun, ang bigat ng expectation. Sa kabilang banda si Alex ay papasok sa laban na halos walang pressure. Bilang unseeded player, wala siyang obligasyong manalo sa papel. Pero sa loob-loob niya, dala niya ang tapang ng isang manilarong walang takot matalo, isang kombinasyon na madalas nagdudulot ng mga upset. Kung magkatapat sila, mahalaga rin ang tempo ng laro. Gusto ni Sabalenka ang mabilis na ritmo. Gusto naman ni Alex ang control. Ang bawat drop shot, ang bawat angled forehand, at ang bawat extended rally ay magsisilbing pagsubok sa pasensya ng top seed. At sa init ng Melbourne, ang physical demand ng isang mahalagang laban ay maaring pabor sa mas batang manlalaro na sanay sa tropical na kondisyon. So ang tanong ngayon, ano ang mangyayari kung maganap ang himala? Kung mapatalsik ni Alex ang world number 1 sa isang Grand Slam,
Ito ay hindi lamang magiging upset ng taon. Ito ay magiging isa sa pinakamalaking sandali sa kasaysayan ng Philippine sports. Ang epekto nito ay lalampas sa ranking points, biglang magbabago ang pananaw ng mundo kay Alex. Mula sa dangerous unseeded player, siya ay magiging global headline, isang simbolo ng bagong henerasyon ng tennis. Sa usaping puntos, ang panalo laban sa top seed sa Australian Open ay maaaring magtulak kay Alex diretso sa top 30, posibleng top 25 sa loob lamang ng isang torneo. So ibig sabihin sa mga susunod na Grand Slams, siya ay seeded na, hindi na basta-basta itatapat sa mga higante sa unang round. Pero higit pa rito, ang psychological impact ay napakalaki. Ang isang panalo laban sa world number 1 ay nagbibigay ng kumpiyansang hindi kayang ibigay ng kahit anong training session. Para sa Pilipinas, ito ay higit pa sa tennis, isa itong cultural movement, isang batang Pinay na humaharap sa pinakamalakas na babae sa mundo sa isang pinakamalaking entablado ng sports. Isa itong kwento ng tapang, talino at paniniwala. At kahit hindi pa nagaganap ang laban, ang idea pa lamang nito ay sapat na para pag-isahin ang isang bansa sa pag-asa. At habang papalapit ang draw ceremony, buong mundo ay nakaabang, ang simpleng bunutan ng papel ay maaring magtakda ng isang makasaysayang gabi sa Melbourne Park kung itatadhana ang Alex Ayala versus Aryna Sabalenka. Siguradong hindi ito magiging ordinaryong laban. Ito ay magiging banggaan ng lakas at talino, ng karanasan at gutom sa tagumpay, ng isang reyna at isang mandirigmang handang agawin ang entablado. Well, sa huli, ang tunay na panalo ay hindi lang nasusukat sa scoreline. Ang katotohanang si Alex ay pinag-uusapan na bilang posibleng kalaban ng world number 1 sa isang Grand Slam, ay patunay na malayo na ang narating niya. Mula sa pagiging pangarap, ngayon ay isa na siyang banta. At kung sakaling mangyari ang Titanic clash, isang bagay ang sigurado, hindi uurong ang Pinay. Dahil si Alex, sa yugtong ito ng kanyang karera ay hindi na lang nakikilahok. Siya ay handang lumaban, handang manggulat, at handang maging main event ng buong mundo. Ang panalo ni Alex sa Kuyong ay hindi lang simpleng exhibition win o pre-Australian Open highlight, isa itong malinaw na pahayag na handa na siyang tumapak sa mas malaki at mas mabigat na entablado ng world tennis. Ang emosyon na sumabog pagkatapos ng huling punto ay refleksyon ng lahat ng pinagdaanan niya, ang doubts, ang injuries, ang pressures ng expectations ng pagiging mukha ng Pinoy tennis sa pandaigdigang eksena. Sa bawat sigaw at kamao sa ere, ramdam na ramdam ang release ng isang manlalarong matagal nang lumalaban para mapatunayan na nararapat siya rito. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.